malawak ang pinsala at Climate change in the last They're a national the consequence on over tropical cyclone. pagguho ng climate change. from Manila surrounded the center. Ang globalisasyong pampulitikal ay makabagong desisyon ng isang namumuno na umiiral sa politikal na maaaring makaapekto sa desisyon ng ibang kasalukuyang namumuno sa isang bansa. Isa sa mga mabuting epekto ng globalisasyon sa politika ay ang pagkakaroon ng mas madaling interaksyon ng iba't ibang bansa upang tumugon sa mga sarit-saring isyu ng mundo. Mas makikita din ang mas angat na kaalaman ng ibang bansa kaysa sa atin. Isang halimbawa na lang na isa sa mga issue ay ang climate change. Mas mataas ang kalaman ng ibang bansa upang mapuksa o mapigilan ang climate change. Halimbawa, ang Denmark. Ang Denmark ay isa sa mga bansang may pinakamalaking contribution sa paglutas ng climate change. Ito ay naging kasama ng CCAC mula noong 2012 at sinuportahan ang mga aktibidad sa enerhiya at basura ng sambahayan at nagawang bawasan ng kalahati ang kanilang mga greenhouse gas emissions habang nadodoble din ang laki ng ekonomiya. Nais ng Denmark maging isang front-runner sa paglaban sa climate change dahil sa mga salita ni Don Jørgensen. We cannot negotiate with nature, but we can negotiate with each other. Ministro ng Klima, Enerhiya at Utility ng Denmark. We want to show the world that you can have a decarbonized economy that is wealthy and provides its people with high quality of life. Meron din silang malaking interest sa pananalapi sa offshore wind power sa US. Ang gobyerno ng Denmark ay may 5 layunin. Pataasin ang pandaigdig ambisyon sa klima, bawasan ang pandaigdig ng greenhouse gas emissions, palakasin ang pagtuon sa climate adaptation at sustainable development, ilipat ang mga pinansyal na daloy at pamumuhunan mula sa itim patungo sa berde, at makipagtulungan sa pribadong sektor sa mga berdeng solusyon. Tinutukoy ng bansa ang kanilang mga responsibilidad. May seryosong pagbabago ng klima, magamit ng mga batas at patakaran upang makatulong magabayan ang kanilang mga tao at nagsusumikap na maging isang magandang huwaran para sa kanilang mga tao at ibang mga bansa. Ang usapin ng issue ng climate change ay pandaigdigan kung kaya't lahat ng bansa ay gumagawa ng paraan upang solusyonan ito. Una, sa Pilipinas nagpanukala ang gobyerno ng Batas Republika bilang 9729 o Climate Change Act of 2009. 9729, based on the reconciled version of the Senate Bill number 2583 and House Bill number 5982 entitled An Act Mainstreaming Climate Change into Ito ay nagtatag ng isang komisyon na magtatakda ng mga patakaran at magsisilbing tagapag-ugnay, taga-monitor at taga-suri ng mga aktibidad ng pamahalaan kaugnay sa paglaban sa climate change. Ano ba? Layunin nito na maging maingat sa kalikasan at makatulong sa pagpigil ng lumalalang climate change sa Pilipinas. Nagkaroon din ang ating bansa ng National Climate Change Action Plan o NCCAP para sa pagtugon sa climate change bilang isang bansa na mayroon ding kontribusyon sa suliraning ito. Binibigyan tiin dito ang ating kinakailanganing gawin para mapababa ang ating greenhouse gases emissions. These concrete actions demonstrate just how a developing and climate vulnerable country like the Philippines can help to lead the fight to save the planet. Pangatlo, nakapaloob din dito ang strategiya at mga aksyon upang pamahalaan ang mga panganib at ayusin ang pang-ekonomiya aktibidad sa Pilipinas. Tinatadhana ng Batas Republika 9729 ang paglalatag ng isang climate change committee. Ito ay isang kanawanan na gumagawa ng patakaran ng pamahalaan na may kaugnayan sa pangsolusyon ng isang pagbabago ng klima. We have the ordinance na. Kailangan lang po ay i-apply itong mga ordinances para sa kagalingan ng ating bayan. With the help, syempre, ng mga mamamayan. Tinatag ito upang magkaroon ng kaisahan at kaalaman ang mga mamamayan laban sa pagpigil ng climate change. Alinsunod dito ay nagkaroon ng Climate Change Office na tutulong sa komisyon. Mai-partner sa mamamayan para yung kagalingan ng mamamayan ay sama-sama natin masolusyonan pasamantalahan ang climate change. Kung ikukumpara natin ang globalisasyon na politika ng bansang Pilipinas, ay hindi natin may pagkakailan na mas maganda talaga ang globalisasyon na politika ng ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Kung malakad pa lamang ng mga politiko sa ibang bansa, makikita pa natin ang malaking pagkakaiba ng Pilipinas.
Isa sa mga bagay na kitang-kita ang pagkakaiba ay ang kung paano panghawakan ng gobyerno ang pera ng Pilipinas. Kalimitan ay pinakikita ng publiko o taong bayan kung saan napupunta ang pinagkakagastusan ng mga nakaraang pera para sa ating bansa. Madaling salita, ito ay ang transparency sa pagkukulang ng ating gobyerno kasi ang bagay na nararapat na makita ng sambayan ng Pilipino. Kailan niyo pa po confidential fund kung smuggling pinag-usapan? Nandiyan naman po ang Bureau of Customs na meron din po I don't know. It was confidential fund. given to us, Mr. Senator. Isa ito sa maaaring aspeto kung bakit nakukulang ang pondo ng ating bansa. Ito rin marahil ang isa sa dahilan kung bakit hindi masyadong natutuon ng pansin ang climate change na nangyayari sa ating bansa. Gayun pa man, kahit na may mga ganitong problemang kinakaharap ang ating bansa, isa ito sa mga dahilan na dapat ay may gawin din ang mga mamamayang Pilipino. So, syempre, meron tayong mga ordinance at resolution na ginagawa na kaugnay sa pagtatanim ng puno, mga waste segregation, reduce, reuse, recycle, siguro resource conservation din. Hindi porket hindi natututunang pansin ang ilan sa mga suliranin ito, ay wala na tayong magagawa. Ang Pilipinas ay isa sa mga lugar na maaaring lumabog sa pinangalan. Dulot ng pagkapuno ng mga iyan sa pinangalan. Kapag tuluyan lumobo ang populasyon ng mga Pilipino, marami ang mawawala ng tirahan at madami pang bagay ang mga maaaring mangyari kapag nagpatuloy ito. Hindi lamang ang pagbimbog ng ating bansa. Isa ring problema ang sobrang init ng panahon. Natural lamang ang makaranas ng init sa ating bansa sapagkat tayo ay nasa isang tropical country. Pero ang labis-labis na init ng ating nararanasan ngayon ay epekto na ng global warming. Isa ang Metro Manila sa mga lugar na mararanasan mo ang sobrang init ng panahon, dulot na rin ng kakulangan ng mga kapunuan sa syudad. Bilang isang estudyante, maaari kaming magpakalat ng impormasyon na makapagbubukas ng isipan pa ng nakararami. Impormasyon na gaatid ng dagdag kaalaman impormasyong maaaring magpagpilit sa climate change.